Sorry po ako kasi last Friday po, bago po ako mag-day off, hindi ko po in-expect na isa sa mga caller is born again Christian din po. So I think, kasi sa accent niya, malalaman po kasi pag negra pag Black American, kasi iba kasi yung salita nila sobrang slang. So nakakatuwa lang po kasi parang sa sobrang tuwa niya sa akin, although hindi ko naman siya ganun na natulungan, pero ang ginawa ko po kasi, humanap ako ng support, and then pinaramdam ko sa customer ko na andito lang ako para tumulong sa'yo, although hindi yung issue mo, hindi ko cater, yung issue na kasi about moving ng service sa ibang lugar, which is ako sa billing po kasi ako. So, ang ginawa ko lang, I was asking like wisdom and strength po from God na paano gagawin ko sa taong ito kasi sobrang nahirapan din po ako kasi paano ko ito matutulungan? Hindi ko alam yung issue niya although may ibang department. So yun lang, pinaramdam ko lang yung concern ko sa kanya na andito lang ako para tumulong sa'yo although hindi ako yung tamang department, hanap tayo ng ibang paraan. Tapos, pinag-pray niya po ako ng bongga, yung tipong, kasi ang phone name ko po kasi hindi Pepe, Rain, as in ulan. Ulan po kasi yung Rain. So ayun, tinatawag niya akong Rain, sabi niya sa akin, ang nalala kong words sa kanya na, Rain, I am so thankful, I am so blessed because you're there for me, something like that. Tapos nagsispeaking in tongue na po siya, yung sobrang grabe yung pinag-pray niya ako, hallelujah, talagang, sabi ko, wow, hindi ko in-expect na ganito pala kainit ang pagmamahal namin kay Jesus. Tapos sobrang nag-share na siya sa akin ng, oh, God is so good, I am praying for you, Rain, and God bless you. Like, ang ginawa ko na lang, yes, hallelujah, gumagano, although hindi po allowed ang talking about religion sa phone, pero, okay lang, I think okay lang, kumbaga, okay lang yan kasi, nandun ka na sa mismong actual na sitwasyon na, imagine niyo po, hindi ko na in-expect kasi, out of the box kumbaga, wala sa ganun hindi ko in-expect na mangyayari yung ganun na, may caller ka, tapos ipagpipray ka, tapos pinapasalamat ka, tapos sabi niya pa kasi ang ginawa ko, tinransfer ko pa sa supervisor kasi hindi ko po nakaya kung gagawin ko. Tapos sabi niya sa akin, bago ko tinransfer yung call, nandun yung supervisor nag-aantay, 3-way call na po siya, naka-conference na call na po kasi kami. Sabi niya pa sa akin, kasi every time na hinahold ko siya, sorry po alam every time na hinahold ko siya, sinasabi ko na, I'm sorry for the long wait, I'm doing my best for you to get a supervisor kasi, talaga, kailangan natin ng supervisor for you who can assist you further. Tapos sabi niya, that's okay, you are so fine, I am willing to wait, gano'n daw katagal, basta lang natin. Saka, alam ko naman na, sabi niya, alam ko yan, na tinutulungan mo talaga ako kaya tuwang-tuwa siya sa akin, parang gano'n. Tapos ngayon na, itatransfer ka na yung call sa kanya, sabi niya pa na, hold on Rain, sabi ko, hold on Rain, don't hang up yet, before you end the call, before you transfer me to your supervisor, sabi niya, I want you to know that I want DirecTV to know, which is my account po, that DirecTV is so blessed to have you. Yung tipong gano'n na sa sobrang stress ko po sa trabaho, tapos makaka-receive ka makakarinig ng appreciation from your customer, which is very, very a pleasure for me na, grabe, sabi ko, bigyan lang po kasi yung customer na na-appreciate ka kasi usually wala lang sa kanila pero yun, since Christian din siya, kasi sinabi ko na sa kanya na, you know what, I am also a born again Christian, so we have one faith of God, sabi ko, we have parehas tayo ng tanda, sabi ko sa kanya. Kaya, ayun lang, nakakatuwa lang kasi, in spite po sa battle ko po kasi sa araw every time na nasa trabaho ako, battle ko po sa akin tapos, dahil po sa wisdom and strength na binibigay ni Lord sa akin sa araw-araw, pati na rin po sa pag-iingat niya sa akin sa trabaho, sa madaling araw ko pumapasok. Malaking bagay na rin po talaga yung gano'n na grabe, na-appreciate ko lang po sabi ko nga, sana ma-meet kita, sabi niya rin sa akin, gusto kitang makita kung pwede lang kasi matanda kasi siya matandang negra, which is mahina ang loob ko sa mga matatanda. Naiiyak ako, one time naiiyak ako sa isang customer kasi nagbe-beg siya na tulungan ko siya, wala na akong magawa.
Which is, muntik na ako, naiyak na ako, pero hindi ko pwedeng ipakita sa kanya eh. Kasi yun lang, ayun pa, grabe po yung love ni Lord sa akin, baga, eternally po talaga, walang katapusan, hindi natin, wala tayong masabi, kumbaga, wala tayong karapatan para i-question siya sa lahat ng mga pagkukulang kasi never been na naging failure siya. As in like, sa buong buhay ko talagang, ayun, goodness ni Lord talagang nangingibabaw sa buhay natin. So, let's thank God for that. Ayun, dahil po dyan, eto na, kakaita na ako. Sige po. Don't you ever tired of hearing what I've heard I've been? Guess I should pray, but what can I say? Oh, it hurts to know 100 times I've caused you pain. The forgive me sounds so empty when I never change. Yet you stay and say I love you still for giving me time and time again. It's your stuff for love, don't never let go of me. I don't understand how you can say perfect love embraces the world in me. How I long for your stubborn love. Funny thing, just proved and see. Even long before I knew you, you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you see the broken promises I've made to you, I keep saying that I'll trust you, though I seldom do. Yet you stay and say you love me still, knowing someday I'll be like you. And you're stuck for love, it never let go of me. I don't understand how you can say perfect love